Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, tawagin mo na lang akong Jerwin. Taga Laguna ako at sa loob ng 5 taon, naging eksperto ako sa paghabi ng mga salita para pagtakpan ng isang katotohanang alam kong wawasak sa maraming tao kapag nabunyag. Sabi nila, ang kasalanan ay parang anino. Kahit anong tago mo, susunod at susunod sa'yo hanggang sa maging madilim ang lahat. Nagsimula ang lahat noong taong 2019. Maayos ang pagsasama namin ng asawa kong si Christine. Si Christine ang klase ng babae na pakakasalan mo ng paulit-ulit. Maalaga, mapagmahal, at higit sa lahat, sobrang tiwala sa akin. Naninirahan kami sa isang subdivision sa Calamba. Noong mga panahong iyon, kakapanganak pa lang niya sa panganay naming si Kian. Bilang isang sales manager sa isang malaking distributor ng construction supplies, madalas akong on the road. Iyon ang naging perpektong dahilan. Hon, baka abutin ako ng 2 araw sa Batangas at Cavite, ha? Maraming kliyente ang kailangang i-meet para sa kwota. Paalam ko sa kanya isang Lunes ng umaga. Hinalikan niya ako sa pisngi habang karga ang aming anak. Sige Hon, mag-iingat ka sa pagmamaneho. Huwag mong kakalimutang kumain sa oras. Kami na ang bahala rito ni Kian. Yung ngiti niya, Ate J, yun yung huling bagay na nakikita ko bago ako sumakay ng sasakyan. Pero ang totoo, hindi ako sa Batangas pupunta. 1 oras lang ang layo mula sa bahay namin sa Calamba. May isa pa akong bahay sa Santa Rosa. Doon naghihintay si Rochelle. Si Rochelle naman ang kabilang mukha ng buhay ko. Nakilala ko siya sa isang business seminar. Noong una, akala ko panandali ang landi lang. Pero habang tumatagal, nahulog ang loob ko sa kanya. At bago ko pa namalayan, nabuntis ko siya. Dahil ayaw kong talikuran ng responsibilidad, binilhan ko siya ng maliit na townhouse. Doon, ako si Dave. Iyon ang pangalang alam niya at ng pamilya niya. Ang hirap, Ate J. Para akong isang aktor na gumaganap sa 2 magkaibang pelikula nang sabay. Kapag nasa Calamba ako si Jerwin na mapagmahal na asawa ni Christine. Kapag nasa Santa Rosa ako si Dave na masipag na partner ni Rochelle at ama sa aming anak na si Chloe. 5 taon ko itong ginawa. 5 taon na punong-puno ng kaba sa tuwing tutunog ang cellphone ko. Meron akong 2 cellphone, isang kulay itim para kay Christine at isang kulay asul para kay Rochelle. Nakabisado ko na ang schedule ng mga bata, ang mga petsa ng anniversary, at pati na ang mga kasinungalingang dapat kong sabihin kapag tinatanong kung bakit kailangan kong umalis ng madaling araw. Dave, bakit parang laging pagod kapag uwi mo galing sa site? Tanong ni Rochelle habang naghahain ng hapunan isang gabi sa Santa Rosa. Ngumiti ako. Kahit ang totoo ay galing lang ako sa pag-aayos ng sirang gripo sa bahay namin sa Calamba bago ako bumiyahe papunta sa kanya. Alam mo naman ang construction, Rochelle, puyatan ng deadline, pero lahat ng ito para sa inyo ni Chloe. Yung guilt, Ate J, unti-unti akong kinakain. Pero mas nangingibabaw ang takot. Takot na mawala ang maayos na buhay ko kay Christine at takot na saktan si Rochelle na wala namang kamuwang-muwang na siya ang pangalawa. Naging routine ko ang magpalit ng damit sa loob ng sasakyan. Bago pumasok sa subdivision sa Calamba, sisiguraduhin kong wala akong amoy ng pabango ni Rochelle. Tatanggalin ko ang singsing na binili namin ni Rochelle at isusuot ang wedding ring namin ni Christine.
Buburahin ang mga messages, papalitan ng wallpaper ng phone. Isang gabi, habang nagmamaneho ako pabalik ng Calamba mula sa Santa Rosa, nakatanggap ako ng tawag mula kay Christine. Umuulan ng malakas noon. "Hon, nasaan ka na?" "Si Kian, ang taas ng lagnat. Hindi bumababa sa 39 na degree. Natatakot ako." Umiiyak na sabi ni Christine. "Malapit na ako, Hon. Papunta na ako. 10 minutes lang." Sagot ko habang binibilisan ang takbo ng sasakyan. Pero saktong pagbaba ko ng telepono, tumunog ang asol na cellphone. Si Rochelle. "Dave! Si Chloe! Nadulas sa banyo. Pumutok ang no. Kailangang itakbo sa ospital? Nasaan ka na?" Doon ako napatigil. Doon ko naramdaman na parang huminto ang mundo ko. 2 pamilya, 2 emergency, sa 2 magkaibang direksyon. At ako, ang lalaking nag-akalang kaya niyang kontrolin ang lahat, ay biglang nawalan ng preno. Habang hawak ko ang 2 cellphone, ang itim na humihiyaw sa boses ni Christine at ang asul na umiiyak sa boses ni Rochelle, naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay sa manibela. Ang ulan sa Laguna noon ay parang bagsak ng malalaking bato sa bubong ng sasakyan ko. Saan ako pupunta? Sa Calamba ba? Kung saan ang panganay kong si Kian ay nanginginig sa lagnat? O sa Santa Rosa, kung saan si Chloe ay duguan ng noo? "Hon, Jerwin, nasaan ka na ba?" Boses ni Christine sa kabilang linya. "Dave, parang hindi tumitigil ang dugo ni Chloe. Bilisan mo, please." Pagsusuma mo naman ni Rochelle, nagdesisyon ako. Pinatay ko ang asul na phone, isang malaking sugal. Sinagot ko si Christine. "Punta na ako, Hon. Tumawag ka na ng Grab o humingi ka ng tulong sa kapitbahay natin. Papunta na ako." Pero habang binibilisan ko ang takbo, ang isip ko ay nasa Santa Rosa. Paano kung mapano si Chloe? Paano kung hindi agad madala ni Rochelle sa ospital? Sa sobrang pagmamadali ko, hindi ko na napansin ang kalsada. Pagdating ko sa Calamba, dinala namin si Kian sa emergency room. Habang hinihintay ang resulta ng lab ni Kian, pasimple akong pumunta sa banyo para buksan ang asul na phone. Pagbukas ko, bumaha ang text. "Dave, bakit mo pinatay ang phone mo? Nasa ospital na kami. Bakit wala ka?" Hindi ako makasagot. Hinagat ko ang labi ko hanggang sa malasahan ko ang dugo. Bumalik ako sa tabi ni Christine na noon ay nakasandal sa balikat ko, umiiyak. "Salamat at dumating ka, Jerwin. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka." Ang sakit, Ate J. Ang bawat salita ng pasasalamat ni Christine ay parang sampal sa akin. Kasi sa sandaling iyon, alam kong may isa pang babaeng naghihintay sa akin sa kabilang ospital. Nagtataka kung nasaan ang lalaking nangakong poprotekta sa kanya. Lumipas ang mga buwan pagkatapos ng gabing yon. Akala ko ay nakalusot na ako. Nakagawa ako ng kwento kay Rochelle na na-flat-an ako ng gulong at nalubat. Kaya hindi ako nakasagot agad. Naniwala siya. Naniwala silang 2 dahil ganoon sila kamahal at katiwala sa akin. Pero ang 5 taon na yon ay unti-unting naging isang mabigat na kadena. Naging eksperto ako sa pag-imbento ng mga seminars sa ibang probinsya. Kapag Pasko, kailangang sa Calamba ako sa mismong bisperas, tapos sa Santa Rosa naman sa araw mismo ng Pasko. Ang hirap maging masaya kapag ang puso mo ay laging nakahati. Sa bawat tawa ni Kian, naiisip ko si Chloe. Sa bawat yakap ni Christine, nakakaramdam ako ng pagtataksil kay Rochelle. At sa bawat I love you ni Rochelle, naaalala ko ang sumpaan namin ni Christine sa harap ng altar. Hanggang sa dumating ang isang araw na hinding-hindi ko malilimutan. Isang Sabado ng hapon, sinabi ko kay Christine na may biglaang meeting ako sa isang supplier sa Nuvali. Pero ang totoo, ipapasyal ko sina Rochelle at Chloe sa isang mall sa parehong area dahil birthday ni Chloe. "Dave, tingnan mo si Chloe. Ang ganda ng suot niyang gown, di ba?" Masayang sabi ni Rochelle habang naglalakad kami sa loob ng mall. "Oo, parang prinsesa ang anak natin." Sagot ko habang palingon-lingon sa paligid.
Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Ang dalhin sila sa lugar na malapit lang din sa amin. Habang kumakain kami sa isang restaurant, biglang tumunog ang itim na phone ko. Si Christine. "Hon, hulaan mo nasaan kami?" Naisipan naming mag-mall ni Kian kasama sina Mama. "Nandito kami sa Nuvali. Saan ka banda rito? Puntahan ka namin para sabay na tayo mag-dinner." Parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Hon, tapos na kami. Papaalis na ako. Sa parking na ako. Sige na, baka traffic pa. Ay sayang naman. Sige, mag-ingat ka na lang, sabi ni Christine. Nagmadali akong ayusin ang pagkain namin ni na Rochelle. "Hon, kailangan nating umalis. May emergency sa opisina." "Ngayon lang? Kakadating lang natin, Dave. Hindi pa nauubos ni Chloe ang ice cream niya." Reklamo ni Rochelle. "Please, Rochelle, importante lang talaga." Habang hinihila ko sila palabas ng restaurant, doon ko sila nakita. Sa kabilang side ng hallway, naglalakad sina Christine, si Kian at ang biyenan ko. Isang lingon na lang nila, makikita na nila ako. Mabilis kong hinila si Rochelle sa loob ng isang botika. "Bakit tayo nandito? May bibilhin ka ba?" Tanong ni Rochelle na nagtataka na sa kilos ko. "Wala. May nakita lang akong kakilala na ayaw kong kausapin." Hingal na hingal kong sagot. Nakaligtas ako noon, pero ang kaba na naramdaman ko, parang isang babala na malapit na ang katapusan. Ang mundong binuo ko sa loob ng 5 taon ay parang isang bahay na gawa sa baraha. Isang ihip lang, guguho ang lahat. At ang ihip na yon ay dumating sa paraang hindi ko inaasahan. Isang hapon, habang pauwi ako galing sa Santa Rosa, patungong Calamba, biglang umulan ng sobrang lakas. Zero visibility. Sa sobrang pagod ko sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa 2 pamilya, sandali akong napaidlip sa manibela. Isang malakas na kalabog. Ang huli ko na lang natandaan ay ang tunog ng nababasag na salamin at ang pagdilim ng lahat. Nagising ako sa loob ng isang puting kwarto. Amoy gamot. Masakit ang buong katawan ko. Gusto kong imulat ang mga mata ko, pero parang may nakadagan na mabigat. Noong unti-unti ko nang naaninag ang paligid, doon ko nakita ang pinakakatakutan ko sa loob ng 5 taon. Sa kaliwang bahagi ng kama ko, nakatayo si Christine. Mugto ang mga mata at hawak ang aking wedding ring. Sa kanang bahagi naman, nakatayo si Rochelle, karga si Chloe at umiiyak din habang nakatingin sa akin. Nagkatinginan ng 2 babae. Pagkatapos, sabay silang tumingin sa akin. "Jerwin?" Tawag ni Christine. "Dave?" Tawag ni Rochelle. Doon ko napagtanto, ang aksidenteng nagligtas sa buhay ko, iyon din pala ang wawasak sa lahat ng pinagtaguan ko. Ang pitaka ko, ang mga cellphone ko na laging may password, ang lahat ng ebidensya, nakuha ng mga nurse at ibinigay sa kanila. "Sino siya, Jerwin?" Tanong ni Christine. Ang boses niya ay puno ng panginginig at puot. "Dave, sino ang tinatawag mong asawa?" Tanong naman ni Rochelle na halos hindi makahinga sa pag-iyak. Hindi ako makapagsalita. Gusto kong lamunin ng lupa. Gusto kong bumalik sa pagkaka-comatose. Pero kailangan kong harapin ang katotohanang 5 taon kong itinago sa ilalim ng aking mga kasinungalingan. Tumayo si Christine at inilabas ang asul kong cellphone. Nung dinala ka rito, sunod-sunod ang tawag ng babaeng ito. Binuksan ko dahil ang password mo sa itim na phone at asul na phone ay iisa lang. Birthday ni Kian. Pero alam mo ba kung ano ang mas masakit, Jerwin? Nakita ko ang mga pictures. 5 taon. 5 taon mo kaming ginagawang tanga. Si Rochelle naman ay napaupo sa sahig. "Dave? O Jerwin, ano ba talaga? Sabi mo sa akin, wala kang pamilya. Sabi mo, ulila ka na kaya wala akong nakikilalang kamag-anak mo. Bininyagan natin si Chloe na pangalan mo ang gamit. Paano mo nagawa sa amin ito?" Ang kwarto na dapat ay lugar ng paggaling ko ay naging isang korte kung saan ako ang nasasakdal. Walang abogado, walang palusot, at higit sa lahat, walang takas. Christine. "Rochelle, hayaan niyo akong magpaliwanag." Mahina kong sabi. Pero kahit ako,
Hindi ko alam kung paano ipaliliwanag ang isang bagay na wala namang katanggap-tanggap na rason. Magpaliwanag? Tumawa si Christine ng mapait. Anong ipapaliwanag mo? Na mahal mo kaming dalawa? Na hindi mo kayang mamili? Jerwin, habang nagpapakapagod ako sa pag-aalaga sa anak natin, nandoon ka pala sa kabilang bahay? Habang nagdarasal ako para sa kaligtasan mo, tuwing gabi na wala ka. Kayakap mo pala ang babaeng yan? Hindi ko alam, Christine. Hindi ko alam. Sigaw ni Rochelle. Wala akong kasalanan dito. Akala ko ako lang. Wala kang kasalanan. Hinarap ni Christine si Rochelle. Pero ikaw ang sumira sa pamilya ko. Ikaw ang dahilan kung bakit lumalaking walang ama ang anak ko tuwing gabi. Nag-umpisa ang isang malaking gulo sa loob ng hospital room. Ang mga nurse ay pumasok para awatin sila, pero ang tensyon ay hindi na kayang pigilan. At ako, nakahiga lang ako doon, paralisado hindi lang ng mga benda sa katawan ko, kundi ng bigat ng sarili kong kasalanan. Matapos ang ilang oras na sigawan at iyakan, iniwan nila akong mag-isa. Walang Christine, walang Rochelle, pati ang mga anak ko, wala na sa tabi ko. Doon ko naramdaman ang totoong sakit ng aksidente. Hindi ang mga bali sa buto, kundi ang pagiging mag-isa sa gitna ng mundong binuo ko para sa maraming tao. Pero natapos sa wala. Lumipas ang ilang araw sa ospital. Walang dumadalaw sa akin, kundi ang nanay ko, na nadismaya rin ng husto nang malaman ang ginawa ko. Jerwin, pinalaki kitang maayos. Saan ka nagkamali? Tanong ni nanay habang nagbabatid ng pagkain. Nay, hindi ko rin alam. Nagsimula lang sa isang pagkakamali. Hanggang sa naging dalawa. Hanggang sa hindi ko na alam kung paano ititigil. Sagot ko. Nakalabas ako ng ospital makalipas ang 2 linggo. Pero hindi ako umuwi sa Calamba at lalong hindi sa Santa Rosa. Wala na akong uuwian. Ang bahay sa Calamba ay nakapadlock na. Ang gamit ko ay nasa labas na ng gate. Nakalagay sa mga itim na trash bag. Si Christine, kinuha na si Kian at lumipat muna sa mga magulang niya. Sinubukan kong pumunta sa Santa Rosa, pero pagdating ko doon, bakante na rin ang townhouse. Sabi ng kapitbahay, mabilis na nag-empake si Rochelle at umuwi sa probinsya nila sa Bicol. Hindi man lang niya iniwan kung saan siya eksaktong pupunta. Nandito ako ngayon sa isang maliit na apartment sa Binyan. Isang maliit na kwarto para sa isang lalaking dating may 2 malalaking bahay. Gabi-gabi, tinitingnan ko ang mga litrato ni Kian at Chloe. Ang sakit isipin na dahil sa pagiging makasarili ko, pinagkaitan ko sila ng isang buong pamilya. Pinagkaitan ko sila ng isang amang maaari nilang ipagmalaki. Isang gabi, habang nag-iisa ako, nakatanggap ako ng isang mensahe sa Facebook mula sa isang hindi kilalang account. Walang profile picture. Jerwin, huwag mo na kaming hahanapin. Si Kian ay maayos na. Sinabi ko sa kanya na nasa malayong lugar ang papa niya at hindi na babalik. Huwag mo na ring subukan pang magpakita sa amin kung ayaw mong sampahan kita ng demanda. Tapos na tayo. Mula iyon kay Christine. Pagkatapos niyon, nalaman ko rin na si Rochelle ay nag-file na ng reklamo sa tulong ng isang abogado para sa child support ni Chloe. Handa akong magbayad, Ate Jay. Handa akong ibigay ang lahat ng pera ko. Pero alam kong hindi yun sapat para mabura ang 5 taon na panloloko ko. Ang pinakamahirap sa lahat ay ang katahimikan. Ang katahimikan ng gabi na dati ay puno ng tawanan ng mga bata o kwentuhan naming mag-asawa. Ngayon, ang naririnig ko na lang ay ang tibok ng sarili kong puso na puno ng pagsisisi. Minsan, napapadaan ako sa Nubali. Natitigilan ako sa harap ng restaurant kung saan ko sila huling nakita ng sabay. Naaalala ko ang takot ko noon, pero ngayon, mas nakakatakot pala ang katotohanang wala na silang lahat. Isang araw, habang naglalakad ako sa palengke, may nakita akong isang pamilya. Masaya silang namimili ng mga gulay. Simple lang sila, hindi mukhang mayaman, pero nakita ko ang tinginan ng mag-asawa, puno ng tiwala at katapatan. Doon ko na-realize
na ang tunay na kayamanan ay hindi ang pagkakaroon ng maraming pamilya o maraming pag-ibig, kundi ang pagkakaroon ng isang pag-ibig na totoo at walang itinatago. Nagdesisyon akong magpadala ng sulat kay Christine at Rochelle, hindi para humingi ng tawad na balikan nila ako, kundi para humingi ng dispensa sa nasira kong buhay nila. Sinulat ko lahat, mula sa unang araw na nagsinungaling ako hanggang sa huling sandali bago ang aksidente. Pero ang tanong, tatanggapin ba nila? O habang buhay na lang akong magiging isang alaala ng isang lalaking nangarap magkaroon ng lahat, pero sa huli ay naiwang walang-wala? Lumipas ang ilang buwan na parang mga taon ng bigat. Sinubukan kong ipadala ang mga sulat na yon kay Christine. Ipinadala ko ito sa pamamagitan ng kanyang kapatid. Kay Rochelle naman, gumamit ako ng courier para makarating sa Bicol, sa address na nakuha ko sa isang dating katrabaho niya. Wala akong inaasahang sagot. Ang gusto ko lang ay mailabas ang tinik sa dibdib ko at aminin na ako ang nag-iisang may sala sa trahedyang ito. Isang hapon, habang naglalakad ako sa gilid ng lawas sa Laguna, tumunog ang cellphone ko. Isang hindi kilalang numero. Pagkasagot ko, katahimikan ang bumungad sa akin, pero naririnig ko ang mabigat na paghinga sa kabilang linya. Jerwin, boses ni Christine, puno ng pagod, pero wala na ang dating galit na sumisigaw. Christine, salamat sa pagtawag. Pautal-utal kong sagot. Nasa akin ang sulat mo. Binasa ko lahat. Hindi ko alam kung mapapatawad kita ngayon o bukas o sa susunod na 10 taon. Pero ginawa ko ito para kay Kian. Ayaw kong lumaki siyang may dalang puot dahil sa ginawa mo. Huwag mo kaming hahanapin, Jerwin. Magpadala ka na lang ng para sa kanya sa account na ibibigay ko. Iyon lang ang kailangan namin mula sa iyo. Bago pa ako makasagot, naputol na ang linya. Napaupo ako sa damuhan at doon ako humagulgol. Hindi iyon ang kapatawarang inaasahan ko, pero iyon ang kapatawarang nararapat sa akin. Ang mabigyan ng pagkakataong suportahan ng anak ko nang hindi nanggugulo sa buhay nila ay sapat na. Makalipas ang 1 linggo, nakatanggap din ako ng tawag mula sa isang abogado. Kinakatawan daw niya si Rochelle. Hindi siya direktang nakipag-usap sa akin, pero ang mensahe ay malinaw. Kailangan kong pirmahan ang mga dokumento para sa sustento ni Chloe at ang pagkilala sa kanya bilang legal na anak. Kahit na sa ibang pangalan ko siya nakilala, tinanggap ko ang lahat ng kondisyon. Wala akong itinira para sa sarili ko. Lahat ng naipon ko, hinati ko para sa 2 bata. Ngayon, mag-isa pa rin ako. Sa bawat paggising ko sa umaga, tinitingnan ko ang refleksyon ko sa salamin. Hindi na ang Jerwin o Dave na mapanlin lang ang nakikita ko, kundi isang lalaking natututo ng mabuhay sa katotohanan, gaano man ito kapait. Ang sugat sa noo ko mula sa aksidente ay nagpeklat na. Isang permanenteng paalala na ang bawat kasinungalingan ay may katumbas na sugat na mahirap burahin. Natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi laro ng paramihan. Ang pagpapakasal at pagbuo ng pamilya ay isang sagradong responsibilidad na hindi dapat hinahati para lang sa sariling kasiyahan. Dahil sa huli, ang paghahangad ng higit sa isa ay mauuwi sa pagkawala ng lahat. Mga ka-confess, yan ang kwento ni Jerwin. Isang paalala na ang anino ng nakaraan ay palaging nakabuntot at ang katotohanan, gaano mo man itago, ay laging makakahanap ng paraan para lumabas. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin sa bawat emosyong hatid ng ating mga kwento dito sa Tagalog Wild Confession. Sana ay may napulot tayong aral sa naging karanasan ni Jerwin na ang katapatan ay pundasyon ng anumang relasyon. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko kayong muling imbitahan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Tagalog Wild Confession. I-click nyo na rin ang notification bell
para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. At para sa iba pang updates at pakikipag-ugnayan, i-follow nyo na rin ang aming Facebook page, ang Tagalog Wild Confession. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa susunod nating kwento na tiyak na tatama sa inyong puso at magbibigay ng wild na karanasan. Ito ang inyong Ate J, nag-iiwan ng paalala. Maging tapat dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Hanggang sa muli, mga ka-confess.